Hi guys, good morning. So vlog tayo today. Konting update lang sa buhay buntis. So nung second check up ko, nagpa-OGTT ako. And then yung after 2 hours of drinking the glucose drink, medyo mataas yung yung aking result. So ang ginawa is, sabi ni Doc, magpapa-OGTT ulit ako after 1 month from the date na na-release yung first OGTT result ko. So unfortunately, after 1 month, that was March, katapusan, nagpa-OGTT ulit ako, and then, imbes na bumaba, lahat tumaas na. So, 3 readings kasi yung OGTT natin, yung fasting, ng 8 to 10 hours, and then after 1 hour of drinking the glucose drinks, and then after 2 hours. So, unfortunately, yung last na OGTT ko, lahat tumaas. And, ang ating reference line for the normal glucose tolerance, hindi ako pumasa. So, ngayon, nagpa-endocrinologist ako. Meron ulit akong another check-up on Saturday. And then, pinabili ako ng endocrinologist ko nitong sugar test after. So, minomonitor ko siya 4 times a day. Kumukuha ako ng blood ko for the monitoring of my sugar. So, usually, kinukuha ko siya before meal. And that's usually 7 a.m. or before, and then 2 hours after meal. So, kumain ako kanina, 117 yung result. So, medyo mataas kasi nag-rice ako kahapon. At saka, bumili ako ng mga sweet na drinks. Ngayon naman, test natin siya ulit. So, ang una natin gagawin is, kukuha tayo ng bulak. So, I have here alcohol and then cotton. First, nililinisan ko yung aking kamay kung saan ko siya kukuhanan ng dugo. Actually, ito yung favorite na kinukuhanan ko itong dalawang ito. And then, after linisin, ilalagay na natin yung straight. Ito yung tinatawag nilang blood straight. So, ilalagay natin siya dito. Then, mag-notify yung ating tester na pwede na natin ilagay yung dugo. So, usually, I have here lancet, yung pantusok. Actually, meron siyang kasamang ganito. Hindi ko siya ginagamit kasi nagugulat ako. Mas maganda, tinutusok ko na lang yung kamay ko para nakukontrol ko din. So, tutusokin natin yung kamay natin nito. Minsan, kailangan looban natin yung tusok. Yan. So, kukunin natin yung dugo. Tapos, ayan. Ilalagay natin siya dito sa ating tester. So, aantayin natin siya. May timer siya. Antayin natin siya, no? Yan. See, guys, ang taas ng sugar ko. 171. Wow. Kakakain ko lang kasi ulit ng rice. So, napansin ko during the past days na nag-start ako ng aking pag-monitor ng blood sugar. Napapansin ko na tuwing kumakain ako ng rice, sobrang taas talaga ng result ng test ko. So, nag-try din naman akong hindi mag-rice. Meron akong test results dito. So, maganda talaga yung rice, tatanggalin ko siya and then papalitan ko siya ng something like cauliflower, like ano ba yung mga pinapalit ko, yung lettuce and then fruits. Sobrang baba ng result ko kumpara kapag nagra-rice ako. So ito medyo mataas siya. Ang gagawin ko after, kasi mataas siya, mag-exercise ako kasi kailangan mapababa yung sugar natin. Yung 171 kasi mataas na siya for something like nasa borderline na siya. Kung bibili na kayo ng ganitong kit, no, meron naman siyang kasama. So, ito yung usually na standard. Pero iba pa rin kasi pag sa endocrinologist ka pumunta. Meron kasi silang something like borderlines din pagdating sa mga buntis and then pagdating sa mga hindi. So, since I am pregnant, iba yung cut-off ko dito. So, yung 171, pag tinignan mo, nasa borderline na siya. So, medyo mataas na. Kasi ang cut-off for normal people, hanggang 180, borderline na yon. So, higher than 180, you have a high sugar na. So, mataas na yun. Pagka mga 182, 181, ganyan, mataas ng result yun. So, yun. I hope na nakapagbigay ako ng kaalaman. Absent kasi ako today, so magpa-vlog na lang ako. Thank you. See you on my next vlog.